Ayun na boss. Ay, umakyat. Talaga. Nilooban ang isang factory sa Barangay San Miguel alas 2 ng madaling araw ng 26 ng Nobyembre. Makikita sa kuha ng CCTV ang isang lalaking nakasombrero, may mask at may dalang bag. Dahan-dahang umakyat ng gate ng nasabing factory upang makapasok dito. Ayun na boss. Ay, umakyat. Talaga. Umakyat. Sino kaya? Matapos ang hindi lalagpas sa 8 minuto, muling inakyat ng suspect ang gate papalabas ng factory. Nandyan sa ano? Ayun. Ayan. Ayun ba? Ayun. Oh, yun, bag ko na yun. Ayon sa biktima, nakuha ang kanyang bag na may laman ng mga ID, 2 cellphone, wallet na may perang nagkakahalaga ng 23,000 pesos at wallet ng katrabaho niya. Yung nangyari yan ng oras na yon ng alas 2, tulog kami, may umakyat dito. Tapos hindi namin ramdam na tulog kami, yun na kinuha yung bag ko at saka yung wallet ng kasama ko. Yung wallet ng kasama ko, katabi lang niya. Tapos hinawi lang yung kurtina, dinukot. Siguro paglabas niya, sabay dampun na rin sa bag ko at tumalo na dito sa gate namin. Kita naman sa CCTV, hindi lang maklaro yung mukha. Ayun, nakita ko, tangay-tangay na yung bag ko. Ando na yung gamit ko mga ID at saka pera. Linggo na ng madaling araw, alas 2. Hindi namin ramdam na may pumasok. Dito lang sir, may nilagyan ako ng ginawa kong lagayan ng sapatos. Tinabi ko lang. Tapos dito ako sa baba nakahiga. Bali 2 cellphone pero hindi ko na ginagamit yon. Yung at saka mga ID ko lahat. At saka wallet na may pera, 23,000. Nung naglinis na ako ng motor dito sa labas, mga ano na yon, mga alas 6 na yon, maliwanag na. Dumating yung kasama ko na nag-angkas, kaya sabi ko yung resibo ng pag-withdraw ko sa ATM ko, hindi ko ma-withdraw yung pera ko. Kaya ipakita ko sana yung resibo, pumunta ko doon ko nalaman wala na yung bag ko. Nai-report na ang insidente sa otoridad, ngunit hindi pa makilala ang suspect. Naisipan ko tawagan yung gwardiya. Pinaalam ko, sabi ng gwardiya, sige punta ako dyan. Pagpunta ng gwardiya, suggest na nga punta tayo sa pulis. Kaya yun, pumunta kami. Pagdating namin sa pulis, sabi naman ng pulis, sige punta kayo sa barangay, pa-blatter kayo. Ang sabi ng barangay, inside daw yun. Hindi naman ako kasi open dito Isip ko talaga baka may umakyat. Hindi ako makapagbintang ng ganun. Baka kasamahan lang daw, suspect daw lahat. Pwede naman suspect kasi hindi pa natingnan CCTV Pero sabi ko, saka na lang ko sir, pag mabuksan yung CCTV. Ayun, nabuksan. May tao talagang tagalabas sa makyat. Namin sabi, baka daw may kakontak sa loob. Sabi ko naman, hindi ako yan sir, hindi ko alam. Kasi yung taong pumasok, parang sanay na yung pagkot-ikot pa sa loob bago umakyat dito sa amin Anong sabi lang, nung pag nakita na nilang sa CCTV, kailangan buksan daw lahat yung mga kamera di sa loob. Malabo naman, hindi talaga maklarong mukha. Kaya ayun, hindi ko pa na-report doon na malabo yung ibang kamera. Yung isa lang talaga dito ang malinaw. Ayon sa isa pang biktima na mas piniling hindi na makita sa kamera, nakuha sa kanya ang 340 pesos na laman ng kanyang wallet. Ibinahagi ng barangay ang ulat na nakarating sa kanila pero piniling hindi na magpa-interview. Panawagan ng biktima na matulungan ng mamamayan na mahuli ang kawatan. Yung pera na binalik ko talaga sa opisina kasi may kausap na ako doon sa Rizal na may lupa doon bibinta Kahulugan lang sana, idadaon ko lang yun. Hindi ko na may kalayan na ganun mangyari. Ayun, hulog-hulugan ko lang, babayaran ko lang sa wala man lang napakinabangan. Pero ang panawagan ko lang sana,
Sa buong Pasig, lalo na sa buong barangay dito, sa Market Avenue, Barangay San Miguel, kung sino mang nakapansin sa tao nitong umakyat, kung sino nakikilala sa kilos, kaya naka-video, yung mukha hindi naman makita, sana may pagbigay alam sa barangay, lalo na yung mga ID ko, kailangan ko yun eh. Sana po kung sino mang makakita man, kung saan man itinapon ng nagnakaw, bigay alam lang po sa barangay, akin po yung mga ID. Kailangan ko po yun. Yung ID ko po, may nakapangalan po yan na Igmedio Mediani, ID license, at saka Pag-ibig, PhilHealth, SSS ID, at saka yung ATM ng company, RCBC. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.